para kang nag-abroad. Huwag mong hayaan na umuwi ka sa Pilipinas na back to zero ka. More on ano kasi yung nakikita natin dyan business perspective. And importante dito na alamin natin kung ano yung state of mind ng mismong kandidata, ng mismong attorney Daily. Hi guys! And welcome back to our channel. My name is Janae. I'm Nali! For today's vlog ay magre-react tayo sa comment. Hindi niya alam, na-surprise siya. So basically, meron kasing request to, nag-comment siya sa Facebook from Lovely Anggot. Basahin ko muna tapos tanungin kita kung willing kang sagutin or i-discuss. Kasi syempre naman Juvie Night Vlog. So siya si Juvie, ako si Night. So dapat both tayo mag-agree. Tama ba? Sabi niya, "Hi Idols, Juvenile Vlogs. Can you make a vlog about Bukidnon? Attorney Dali Ceballos Cruz, who used to stand out in every challenges they gave. May pa head-to-head challenge pa silang nalalaman. People of Bukidnon is so discouraged with the Miss World Philippines organization bias." Parang ganun. Willing ka? Or ano ang opinion mo? Like, actually kasi, this is not the first time it happened na nung MUPH, talagang tutok na tutok tayo kay Alexi. Medyo nag-invest din kasi tayo ng emotion, support. Nag-invest tayo ng finances kasi lumipat talaga tayo going to Manila para makapanood tayo sa finals. Even though that time, kasi actually, honestly, until right now, hindi pa rin monetize yung ating Facebook. Since May 1st. So, finals nung MUPH was May 22nd, if I'm not mistaken. So, binapatuloy lang natin yung paggawa ng content. Anyhow, to make the story short, doon natin naintindihan, medyo nagkaroon tayo ng enlightenment about pageantry. More on ano kasi yung nakikita natin dyan business perspective. Hindi mo kasi maiwasan na parang kapag may mga challenges, kapag kahiwa-hiwala yung mga girls, makita mo talaga ang galing, sobrang stand out, sobrang you know what I mean? Pero sa mismong gabing yun, dun mo makakita ang gaganda nilang lahat. Talagang, nung sa MUPH, ang masasabi din natin na meron din talagang, kumbaga gabi niya yun, parang ganun kasi sa pageant or any kind of talent competition, na kapag during the finals, kung gabi mo yun or moment mo talaga yun. Ikaw naman ano masasabi mo? Meron pa akong idadagdag, pero ikaw muna. Although, naman, syempre we're still hoping na hindi ganon yung system na meron sa mga platform ngayon. Kaya that's why we're really rooting for Bukidnon. Siya nga yung number 1 natin. And with regards to our tally, palaging nagna-number 1 din siya. Pero, yun nga, on my part as a personal pageant fan, it's kind of disappointing also. And nafe-feel ko din yung, kumbaga, discouragement ng Bukidnon. Kasi kung on their perspective, ikaw send ng kandidata na feeling mo okay na, kaya. Tapos at the end of the, ligwak sa top 10, sobrang nakaka-disappoint talaga yun. Oo, pero na-feel natin yun nung MUPH. Hindi man lang pinahawak ng mic. Naiintindihan natin yun, diba? Na nagpadala ka ng sobrang caliber, ganyan, or sobrang talino. Siya yung napili kasi feeling nung province, nung region na siya yung pinaka-competent or pinaka-fit to win on that pageant. Ang sa akin naman kasi, ang nakikita ko dyan, even nag-live tayo that night sa YouTube, ang parati nating, kumbaga, we are championing the removal of cooking show na comment. Hindi kami fan nung sobrang nag-invest kami sa isang kandidata, ganyan, and then hindi siya nanalo. Never naming naisip na, ay, cooking show, parang ganyan, or hindi na namin susuportahan, ganun. At the end of the day kasi, mas nilalawakan namin yung pag-iisip namin na it's a business What we meant by that is, at the end of the day, ang laki ng say ng CEO or pinaka-national director kasi after the final question and answer, meron silang deliberation. Sa deliberation na yon, wala tayo doon. Kahit sa pageant ata meron talagang deliberation wherein kasi yung mananalo, siya yung magiging ambassador ng brand. So in any businesses, parang you would want to put someone out there who can make your business grow, to maintain the continuity of your business. Parang ganun kasi yung nakikita natin talaga. It's a business. So, like,
ikaw, ano ang masasuggest? Meron akong masasuggest sa ikaw, ano pang Ako siguro kasi, di ba, ako may minamanage din akong parang male pageantry. Hindi lang din yun nangyayari sa female, pati sa male. So may mga nakakausap din ako na nag-i-invest ng time, nagtatally ng scores, ganyan. No, at the end of the competition, parang, hala, saan ba tayo nagkamali? Parang mali yung natin, prediction natin. Kasi nga, ganun nga, na merong pa rin influence, may factor din talaga kung sino yung nakikita ng organization na mas maibibenta nila or mabibuild nila. For me, personal suggestion ko na lang, siguro sa kung sino man yung sasali na coming from the province, kasi tayo, province naman din talaga tayo, di ba na? Why not, while your candidate is investing on that certain pageant, mag-invest na rin siya para sa sarili niya. Kumbaga, para kang nag-abroad. Huwag mong hayaan na umuwi ka sa Pilipinas na back to zero ka. You try to win the competition and grow your social media followings. Parang ganon. At the end of the day, most of these candidates are like models, diba? They see pageant as an entry point to become a celebrity. So, why not? Ganon na lang. Para win-win pa rin kahit na hindi ka makakuha ng title. Apart from you are being able to communicate kung ano yung pinaglalaban mong advocacy, you are championing something, parang gano'n na, which can influence, which can feed your charitable soul, parang gano'n. Apart from that, kung gusto mo rin talagang pasukin yung pagiging influencer, celebrity man, ganyan. Actually, oo. Actually, agree ako dun sa dun sa, what they call this, proposal, ganyan. Kasi proposal parang talaga. It will end up on how, kung paano i-manage yung defeat kung titignan mo siya as a possibility, as a new door, nandun na yung limelight nandun na yung momentum you have a following, you have nakita na nila yung skill mo, yung advocacy mo. So, it's up to you kung paano mo siya gagamitin to further up. Kumbaga, make the most out of it. Just seize the day, yun lang. I think, actually, personally, nung hindi siya natawag sa top 10 to end this na lang is, medyo nalungkot ako. Medyo nanahimik nga ako dun sa nagla-live tayo. Parang, nalungkot din ako somehow. But, ang sakit sa dibdib. Pero during that night kasi, there are certain things na na-observe ko na medyo na-off ako. Like, the makeup was very heavy, to be honest. Like, maganda na kasi siya maganda siya as she is, as Dolly as she is. Nasobrahan ata yung makeup na parang nung lumabas siya sa stage, like, parang heavy talaga siya tingnan. Basta hindi niya na-compliment yung ganda ni Dolly. And then, alam naman natin na sa swimsuit, hindi niya talaga yon strength. And then yung parati nating sinasabi, dapat sa final evening gown, sobrang tinodo. Pero yung evening gown niya kasi medyo hindi siya lumevel dun sa ibang evening gowns ng mga other queens, di ba, na sobrang nag-invest sila. Medyo na ano lang ako, kumbaga, nalungkot lang ako kasi doon sa casual interview, parang wala siyang bearing ba? Ba't hindi siya nakapasok man lang? Kahit number 10 man lang, parang gano'n. So, yun lang. Ayun nga. So, makita natin dito na parang it's buo, kumbaga, yung competition. Hindi lang yung first part. Kasi kung okay ka sa first part pero medyo sinalag ka sa final, wala pa rin maghihilaan pa rin siya. So, dapat kumbaga hindi lang naman siya yung hindi lang naman si Attorney Dolly yung nalungkot tayo na wala talaga siyang title. Pati si Jasmine Omay. Lang siya reserve. Kumbaga first runner up lang siya for Miss World. So nakakalungkot pa rin yun. But anyhow, we will still be here. Abangan natin kung ano man yung mga future endeavors ni Attorney Dolly. Sana magkaroon siya ng homecoming. Malapit lang tayo. Punta tayo, Char. And sobrang nakaka-disappoint man, nakakalungkot man, but we need to, kumbaga, move forward. And importante dito na alamin natin kung ano yung state of mind ng mismong kandidata, ng mismong Attorney Dolly. So, ayun lang. And, diba, magre-react lang tayo sa comment, napahaba tuloy. Hi kay Lovely Anggot. And yun yung point of view namin regarding dun sa disappointment and dun sa hindi pagkapasok ni
Attorney Dolly sa top 10. But anyhow, thank you so much at sinamahan nyo na kami sa nagdaang video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us. See you in the next video. Bye!